Tayo po'y manalangin. Our majestic and our immutable Heavenly Father, you are our God whom we worship. We know things that we have today because of the reality that you have given to us, of your self-disclosure, your revelation. Kaya naintindihan namin ang mga bagay na ito, Panginoon, dahil ikaw ang nagbukas sa aming mga mata. At ang isa sa magandang pinagkaloob mo sa amin, hindi lamang ang knowledge mo, kundi ang knowledge of the gospel. In fact, Lord, this is your creation. Ang Ebanghelyo, ang New Covenant is the new creation wherein you have given it to us na maging means ng pagliligtas mo sa aming mga mula sa aming mga kasalanan. And therefore, you have given the gospel to us as stewardship na kailangan naming protektahan, depensahan, ipagtanggol, at ipangaral. Nang sa gayon, ang kapangyarihan nito ay patuloy na makita at madama at lumaganap sa buong mundo. And as we meditate upon these 14 verses ng Galatians chapter 2, we pray that you will be with us. May you be merciful to your servant as well as to your people, that at the end of the service, may we all see more of your glory. May we see more of Christ. May we see more of the power of the gospel in our lives. Thank you so much, Lord, for the people that are here and also for the strength and for the wisdom that you have given to your people, to your scripture, to your word. May it be given also to your servant. We believe, Lord, in the Holy Spirit. We believe in His illuminating power, that our eyes would be opened with the wondrous things out of thy law. Open our eyes now and allow us to see the good things that you have stored for your people. In Jesus' name we pray. Amen. Well, I seldom preach ng hapon. That's why it's a privilege for me to stand in front of you and deliver the afternoon worship message. And ang ating lesson is not from the book of Acts. It is an isolated lesson entitled, We Do Not Yield When the Gospel is at Stake, or Defending the Gospel from Compromise. Sa araw na ito ay November 30, we know that this is Bonifacio Day, and Andres Bonifacio is one of those great heroes that we have na magiging indebted tayo forever sa kanyang naging kontribusyon para i-defend ang ating bansa, para makalaya tayo sa mga manunupil or sa mga captors at sa mga dayuhan or sa mga foreign powers. Pero sa nakikita natin na malaking issue sa ating bansa ngayon, na ang daming corruption na lalo na sa flood control projects, naglilinger ito at hanggang ngayon ay hindi pa na-solve ang maraming mga katanungan. It appears na kahit malaya tayo mula sa mga foreigners, ito namang mga elected officials naman natin ang siyang parang nagiging dahilan para hindi natin maranasan ang freedom. We know that we already have this freedom noong June 12, 1898, yet after more than 100 years, we are still envious sa freedom at sa prosperity ng mga ibang bansa. Kahapon nakausap lang namin si Pastor Wei and Yi, ay hindi mo maipigilang mainggit sa sistema na kinukwento niya sa Singapore para labanan ang korupsyon sa kanilang bansa. But this tells us one important lesson when it comes to freedom. That to know that you have freedom is one thing, and to actually experience that freedom is yet another thing. Maaari pala na mai-announce sa ating malaya na tayo, pero
yung mismong karanasan ng kalayaan ay hindi natin pa nararanasan. Malinaw, ang June 12, 1898, we are already freed. Yet hanggang ngayon, parang tayo ay captors at hindi tayo makalaya dahil sa ganitong pamumuno ng mga corrupt officials sa atin. This is the same situation ng mga Galatian Christians na mababasa natin, makikita natin dito sa aklat ni Pablo sa mga taga-Galatia, and they have already that news that they are already free from their sins by the virtue of the gospel of Christ. Yet for some reason, may mga pumipigil na mga tao at paniniwala para maranasan nila ito. And kaya ito yung exposition ni Paul para i-defend yung gospel sa kanila. At ang isa sa concentrated portions ng Galatians in defending the gospel ay makikita natin sa chapter 2. Kaya babasahin natin ang Galatians chapter 2 verses 1 to 14. Hear the inspired, inerrant, infallible word of God. Then after 14 years, I went up again to Jerusalem with Barnabas, taking Titus along with me. I went up because of a revelation and set before them, though privately before those who seemed influential, the gospel that I proclaim among the Gentiles, in order to make sure I was not running or had not run in vain. But even Titus, who was with me, was not forced to be circumcised, though he was a Greek. Yet because of false brothers secretly brought in, who slipped in to spy out our freedom that we have in Christ Jesus, so that they might bring us into slavery. To them we did not yield in submission even for a moment, so that the truth of the gospel might be preserved for you. And from those who seem to be influential, what they were makes no difference to me. God shows no partiality. Those, I say, who seemed influential added nothing to me. On the contrary, when they saw that I had been entrusted with the gospel to the uncircumcised, just as Peter had been entrusted with the gospel to the circumcised, for he who worked through Peter for his apostolic ministry to the circumcised, worked also through me for mine to the Gentiles. And when James and Cephas and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given to me, they gave the right hand of fellowship to Barnabas and me, that we should go to the Gentiles and they to the circumcised. Only they asked us to remember the poor, the very thing I was eager to do. But when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face, because he stood condemned. For before a certain man came from James, he was eating with the Gentiles, but when they came, he drew back and separated himself, fearing the circumcision party. And the rest of the Jews acted hypocritically along with him, so that even Barnabas was led astray by their hypocrisy. But when I saw that their conduct was not in step with the truth of the gospel, I said to Cephas before them all, if you, though a Jew, lived like a Gentile and not like a Jew, how can you force the Gentiles to live like the Jews? This is the inspired, inerrant, infallible Word of God. Napakaganda ng passage na binasa natin kung tutuusin at kung malalaman natin ang context na nito. Ang Galatians ay ang tinawag na Magna Carta ng Christian liberty dahil hindi lang niya ine-expound ang gospel freedom that we have in Christ. Mismong si Pablo, ninanarrate niya at dinedefend niya ang gospel gamit ang kanyang sariling kwento paano siya naligtas at paano dumating ang gospel sa kanya. Alam niyo bakit sumulat si Pablo sa Galatians? 12 to 18 months after niyang mag-missionary sa Galatian province at magplant ng mga churches doon. Just after 1 year and a half, could you imagine this? Nabalitaan niya through Twitter, of course hindi through Twitter, but through some means na ang Galatia ay pinasukan ng mga false Christians o yung mga false teachers from Jerusalem. So yung mga pinupuntahan ni Paul, pumupunta rin ang mga Judaizers. May dalawa silang ginagawa. Una, they were attacking the authority of the Apostle Paul. Sinasabi nila walang credibility yung taong yan kasi hindi naman yan kasama sa original 12.
So, para sa kanya, hindi siya kinumission ng mga Jerusalem apostles. So, wala siyang lisensya mula sa mga apostol. Ikalawang atake nila is that yung gospel mismo inaatake nila. They need to be circumcised, sabi ng mga Judaizers, para sila ay talagang maligtas. Mababasa nyo to sa Acts 15, di ba? Yung circumcision party, sabi niya, you ought to obey the law of Moses in order for you to be saved. Very serious ito para kay Paul. Dahil para kay Paul, ang gospel ang siyang pinaka-importanteng mensahe ng Diyos sa makasalanang tao. Dito maliligtas ang taong nasa ilalim ng poot ng Diyos at siya'y makakasumpong ng katuwiran na katanggap-tanggap sa Diyos. Ang katuwiran mismo ni Kristo na ipinagkakalob sa kanino mang sumasampalataya sa kanyang persona at gawa sa krus. So in other words, the gospel is the summary of God's redemptive deeds. No wonder, nung sinulat niya yung Galatians, kahit na gaano katindi ang problema sa Corinth, binati pa rin niya ang Corinth at nakapansin pa rin siya ng magagandang mga bagay sa kanila. Kahit na anong problema sa Thessalonica, nag-greet pa rin siya sa kanila ng napakaganda. Pero sa Galatians, dire-diretso na siya kagad na ipinakita yung seriousness ng problema ng Galatian churches. Wala nang customary na bati-bati, wala nang customary na pagsasalute sa kanila na binibigay ang grace ng Panginoon. Ang makikita natin sa Galatians, dumiretso siya kagad sa anathema. Sumpain ang sino mang mangangaral ng ibang ebanghelyo. Kaya naman ganito kaseryoso si Paul na agad siya na dinefend ang gospel. Bakit? Because the eternal destiny of men is at stake. To the Apostle Paul, to lose the gospel is to lose your soul. To lose the gospel for Paul is to lose everything. So papaano nag-respond si Paul dito? First, ang ginawa ni Paul, pinresent niya ang strong and beautiful argument that the gospel he was preaching is the same gospel of the Jerusalem apostles na pinapangaral nila. So in other words, walang contradiction. Pareho sila ng mensahe, kaya hindi dapat ipag-away yung mga Jerusalem apostles at sa kanya. In fact, ang gospel ay galing sa Diyos at ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanya by special revelation. Hindi kailangan ng approval ng mga apostles sa gospel dahil gustong ipakita ni Paul na habang mataas ang mga Jerusalem apostles, there is something that is higher than the apostleship of these people in Jerusalem. Alam niyo kung anong mas mataas sa apostles? The gospel of God. The gospel of Jesus. That is why the gospel is not number one invention. It did not come from the brain of the apostles nor the early Christians. Hindi ito pinabricate ni Apostle Paul. Number two, the gospel is not tradition. Hindi ito nag-originate sa mga tao, sa kasaysayan, sa mga Jewish people at hinandown na lamang ng mga tao sa kanilang mga disciples at eto na sa Galatia na kukuha na nila. No, the gospel is not invention, the gospel is not tradition, but number three, the gospel is revelation. God made it known to man. Kung paanong nireveal ng Diyos ang gospel sa mga Jerusalem apostles, nireveal din niya ito kay Apostle Paul. At since ang Diyos ang siyang pinanggalingan ng gospel, they were preaching both the similar gospels ng mga apostles na pinipreach nila sa Jerusalem, even nung hindi sila nagkausap. So nakita ninyo, na-save itong si Paul sa road to Damascus at bigla na siyang nangaral mula doon. Wala siyang nakausap pang apostle, pero ang nakakamangha dito, pareho sila ng mensahe na ipinangaral. Pagpapakita ito, hindi kailangan ng lisensya mula sa mga apostol para ipangaral ang ebanghelyo. Dahil ang mga apostol, kagalang-galang man sila, pero hindi sila mataas sa ebanghelyo. Kaya kung merong title, ang buong Galatians, pwede natin siyang entitle na The Gospel Above All Else. Ang ebanghelyo ang mas mataas kahit kanino. Not even to the Jerusalem apostles, not even to Apostle Peter. So, walang kailangang authorization mula sa mga apostles because the authority of the gospel is from God Himself and the gospel itself is superior
even to the apostles, even to the church, even to the angels. So much so that Paul said, though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you that which we have preached unto you, let him be accursed. That's the first thing na ginawa niya. The second thing na ginawa niya, kinuwento niya yung storya niya. At dito papasok yung passage natin. Sabi niya, sa Galatians chapter 2, binisita naman daw niya yung Jerusalem. Pero hindi para humingi ng approval sa kanyang gospel, kundi para kunin ang confirmation. In other words, yung hand of fellowship ng mga apostles. After all, di ko naman sila kaaway, mas mainam na meron silang knowledge sa ministry ko dahil mga apostol sila. Alam nyo ba na gustong ipakita dito ni Paul na visit niya yung Jerusalem 4 times, probably ang tinutukoy niya sa Galatians 2 ay hindi yung Acts 15, kundi yung Acts 11, na kung saan nagpadala sila ng tulong nung panahon na nagkaroon ng famine sa Jerusalem at kasama niya si Barnabas. There was a private audience with the apostles. Wala yung mas malawakan na council ng Jerusalem sa Acts 15. Most likely this is Acts 11, sabi ng mga commentators. Pero ang visit na ito, very important kay Paul. Kailangan niyang ipakita na ang gospel hindi nanggaling sa mga Jerusalem, pero hindi naman kailangan bastusin yung authority at ministry ng mga apostles. Ang gusto niya ipakita, pumunta pa rin ako sa Jerusalem. Pinakinggan nila ako sa aking kwento at ipapakita niya ngayon dito sa Galatians na siya ay kinilala nila Peter, nila Cephas, James, and si John. Hindi ko kailangan ng approval nila, pero mas mainam na kailangan ko yung affirmation nila nang sa gayon wala ng pagdududa at hindi mag-create ng tension kung kami ay magkaaway. So, while the gospel did not hinge on the apostles' authority, their ratification was a powerful support for the ministry of Paul or the Pauline ministry. By explaining this, he is conscious to emphasize na ang gospel ay complete. Even without the apostles, the gospel can stand alone because it is the revelation of God. Pero, kailangan nating igalang ang authority ng mga apostol. Makikita din natin dito ang isang Pablo na sobrang seryoso sa gospel. He is willing to defend it by living boldly its truths despite great pressure. He is even willing to rebuke the apostle para ipakita yung kataas-taasang kapangyarihan ng ebanghelyo. So what do I mean here? Mga kapatid, sa Galatians 2, dinidefend ni Paul ang gospel because gusto niyang ipakita ang mga apostol katulad ni Pedro, hindi sila mataas sa ebanghelyo. At hindi lang yon. Ang mga false teachers na Judaizers, hindi nila pwedeng dagdagan ang ebanghelyo. So therefore, ang Galatians 2 is about defending the gospel. Meron tayong makikitang dalawang elemento dito na inaatake ang gospel at si Paul ang nakatayo doon para ipagtanggol ang ebanghelyong ito. At alam niyo kung ano yung dalawa na yon? Yung legalism ng mga Judaizers at ang ikalawa ay ang hypocrisy ng mga present Christians or believers. So dito, when the gospel is at stake, ang gustong sabihin ni Paul, we do not yield, not to any person or to any circumstance. So that is the message that we bring. When the gospel is at stake, we do not yield, not to anyone or to any circumstance. Pardon for the grammatical wrong grammar. When the gospel is at stake, we do not yield, not to anyone or to any circumstance. Kung ang ebanghelyo ang siyang nakataya, hindi dapat tayo mag-yield, mag-bow down. Kahit kanino man, kahit Pedro pa ang pangalan niyan, or to any circumstance, kahit nandyan pa tayo sa Jerusalem, sa harapan ng mga Judaizers or yung tinatawag na circumcision party. Dahil kailangan tayo mag-stand sa ground natin because the gospel, kapag pinag-uusapan yan, ang kaluluwa natin ang at stake. This is the simple yet revolutionary principle of Paul that we see in this text in full display. Parang gustong sabihin ni Paul dito, hindi ko iniwan ang aking colorful career as a hero of the Pharisees just
to erode into a man-pleaser sa aking pamumuhay bilang Kristiyano. Iniwan ko yung Phariseeism, sikat ako yung papalit kay Gamaliel. Tapos pagdating dito, pag nakita kong nagkamali si Pablo, ay makikijamin lang ako. O kaya naman, kapag pinressure ako ng mga circumcision party, hayaan ko na ang gospel hindi maprotektahan. Sabi niya, tinawag ako ng Diyos to preach the gospel. He already separated me from birth and I am now called to please God and not anyone else. Alam niyo, napakaganda nitong passage na ito dahil makikita natin dito sa pagde-defend ni Paul, mayroong mga elemento sa gospel living and gospel proclamation natin na kailangan tayo na maging bantayan dahil ito ang umaatake sa gospel. At binanggit ko yung dalawa na yon. Una, yung legalism, anything that is being added to the requirement of the gospel. And number two, yung hypocrisy, anything na hindi consistent sa pamumuhay sa gospel. So, how did Paul defend the gospel according to our text? There are two ways. Number one, by not giving in to the legalism of the false brethren. And number two, by not joining with the hypocrisy of foolish brethren. So, punta tayo sa una. Paano dinefend ni Paul ang gospel? First, by not giving in to the legalism of the false brethren. Now, hanggang verse 10 ito, pero basahin ko sa inyo yung hanggang verse 5. Tingnan ninyo yung paninindigan ni Paul dito. Then after 14 years, I went up again to Jerusalem with Barnabas, taking Titus along with me. I went up because a revelation and set before them, though privately before those who seem influential, the gospel that I proclaim among the Gentiles in order to make sure I was not running or had not run in vain. Verse 3, but even Titus, who was with me, was not forced to be circumcised, though he was a Greek. Yet because of false brothers secretly brought in, who slipped in to spy out our freedom that we have in Christ Jesus, so that they might bring us into slavery, to them we did not yield in submission even for a moment, so that the truth of the gospel might be preserved for you. Look at this. May matinding pressure na i-circumcise si Titus para maipakita na kailangan ang circumcision para maligtas ang tao. The problem is Titus is a Greek, he is not a Jew. So therefore, hindi kailangan siyang ma-circumcise. So Paul did not allow the pressure from Judaizers to circumcise Titus when they went to Jerusalem. So doon sa Jerusalem may circumcision party. Sila yung mga Jewish people na nagtuturo na hindi sapat ang biyaya ni Kristo, ang gospel, kailangan sundin ang kautusan ni Moses. Nakapasok ang mga ito kahit sa Jerusalem. At tinawag ni Paul na false brethren ito. Sino man na magdaragdag ng kautusan sa ebanghelyo ng Panginoon at sa biyaya ng Diyos ay false brethren. At ang sabi niya, they came out to spy out our liberty. At ano yung gusto daw nila? That they might bring us into bondage. Nakita niyo, gusto nilang sakupin, gusto nilang kontrolin. Okay? Pakinggan natin mamaya yun dahil very relevant ito sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Ang intensyon ng mga legalists ay para kontrolin tayo sa pamumuhay natin na pinalaya na tayo ng Panginoon. Ano yung gusto nila? Idagdag ang circumcision at ang Mosaic law as requirement for salvation. Sila yung eksaktong mga tao sa Acts 15:1 na nagsabing, except you be circumcised after the manner of Moses, you cannot be saved. So tama si Paul, hindi mga true Christians to, tawagin natin silang false brethren. Sabi sa verse 2, I went up because of a revelation and set before them. So therefore, sinasabi dito, para ma-establish na hindi ako nagsasariling diskarte sa ministry, that I have not run in vain, kinailangan ko ngayon pumunta sa mga apostles para ipakita na pareho naman pala kami ng pinipreach. So, ang kailangan dito is not apostolic approval, but what we call apostolic verification. Ano ba yung verification natin na ikaw ay nasa katotohanan? Di ba apostolic doctrine? Hindi tayo maghahanap kung sino yung founder natin, kung sino yung sugo noong 1914. Hindi natin naalamin kung sino yung ating kinausap ni Angel Moronay.
ang kailangan natin para malaman mo lang na ikaw ay galing sa Diyos, ay ang tinuturo mo ay yung doctrine ng mga apostol. Yan ang sabi ni John sa 1 John 4, if any spirit does not listen to us, avoid that spirit. Test every spirit. At yung us na yon, hindi yung tayo, kundi ang mga apostol. So kung hindi consistent sa turo ng mga apostol, hindi yon ang tunay na mula sa Panginoon. Now, apostolic verification. But look at verse 3. But even Titus, who was with me, was not forced to be circumcised, though he was a Greek. Look at the language of Paul. Punong-puno siya ng katapangan at pagmamatigas sa kanyang paniniwala. Kung tutuusin, pumunta siya sa Jerusalem na parang isang bisita na may expect mo na medyo mag-aalangan o kaya naman hindi siya, mahihiya siya ng konti dahil newcomer siya sa Jerusalem. Pero nakita niya, gospel ang at stake dito at hindi kung ano-ano lang na novelty doctrine or even preferences. Alam niyo mga Judaizers, just the thought of having or bringing a Gentile in the city of Jerusalem is already disgusting sa mga Judaizers. So therefore, sa mga Judaizers, offensive na yung isama mo sa Jerusalem ang isang katulad ni Titus na isang Greek. If there is anything, circumcision meant everything for the Jews. Ito yung grand symbol ng kanilang identity. In fact, circumcision is their symbol of superiority. As long as may circumcision, ang tingin nila sa sarili na mas mataas sila kaysa sa iba. But what did Paul say in verse 4? Yet because of false brothers secretly brought in, who slipped in to spy out our freedom of what we have in Christ Jesus, so that they might bring us into slavery. Gumamit si Paul ng language of espionage. Nang sabi niya, ang mga enemies ng Ebanghelyo, ang gumawa sila ng covert operations in the church. Secretly nagpadala sila ng mga pakawala sa loob ng iglesia para lituin ang mga tao, para ituro sa iglesia ang mga bagay na mag-e-endanger sa kanilang kalayaan. Na magsasabi, kailangan mong gawin ito para ikaw ay maligtas. So, imbes na ang maging message is, magbunyi tayo, pinalaya tayo sa ating mga kasalanan dahil sa Ebanghelyo, ang message sa Galatian church ng mga Judaizers ay ganito. Hindi kayo dapat magbunyi, kailangan tuparin nyo itong sinabi ni Moses, kailangan tuparin nyo. Siguro iniisip ng iba, masyadong doctrinal to, pastor, related ba sa akin? Ay naku, oo. Dahil mamaya makikita natin kung ano ang environment at yung spirit at yung nature ng church fellowship natin. Kung ito ba ay isang bagay na kailangan natin sundin to. Ay, kailangan natin ganito. Yan ang gustong gawin ng mga Judaizers. Mga mga freedom, enemies sila ng freedom. Ayaw nilang maging masaya ang mga Kristiyano. Na kapag nag-fellowship sila, iisipin nila, wow, pinalaya tayo ng Diyos, pwede na natin gawin ito. Pero sa kanila, teka muna, bawal kainin yan. Bawal ang ganito. Bawal. Nakita ninyo kung ano magiging tone at magiging spirit at magiging, environment ng isang iglesia kapag ganito ang nakapasok. And that's exactly the legalism na kinakalaban ni Paul sa Galatian church. Pero sabi ni Paul, the gospel required no circumcision. Ni-resist ni Paul kahit nakaka-pressure itong mga Jerusalem party or yung circumcision party. Ang sabi niya sa verse 5, to whom we gave place by subjection, no, not for an hour. Grabe yung paninindigan ni Paul. Sabi niya, kahit bisita ako doon, no, not even isang oras nag-yield ako. We did not yield. We do not yield because ang pinag-uusapan dito, gospel, kahit bisita kami dito, ipaglalaban namin. At sabi niya, not for an hour, nag-subject kami. The Greek word is hupotage. Ang ibig sabihin nun is, they were strongly insisting. Pinupressure at pinupuwersa nila si Paul na mag-submit. Ito yung kalakaran dito. Ito yung ginagawa namin dito. Dapat i-circumcise mo si Titus. But sabi ni Paul, no. Ang si Titus ay isang case.
Titus case ang tawag dito. Kapag pinacircumcise ko si Titus, parang sinasabi ko na lahat ng mga Gentile Christians kailangan sumunod muna sa batas ni Moses para maligtas. Kaya sabi ni Paul, no, hindi kailangan i-circumcise si Titus, hindi sila nag-yield. Hindi siya pumayag. At ano ang aim ni Paul sa verse 5? Sabi niya, that the truth of the gospel might continue with you. Hindi natin masyado napapansin ito, pero alam mo, pinaglalaban ni Paul dito yung kalayaan, hindi yung circumcision lang. Yung kalayaan na ano ba yung dapat mong gawin para ikaw ay maligtas, para tanggapin. Ito yung purpose ni Paul. Dinipensahan niya yung gospel, so Titus was accepted by the brethren as a fellow believer. Hindi siya kinailangang ma-circumcise. In other words, kay Paul, the Titus case succeeded. The Titus test succeeded. He was the perfect test for the case of the freedom from the law by not requiring someone na maging Jewish muna para maligtas. Pag si Titus, tinanggap siya bilang Kristiyano na hindi niya kailangan ma-circumcise, parang sinasabi ngayon is, okay, tanggap ka na, people of God ka na by the virtue of your faith in Christ. So Titus was accepted by the brethren as a fellow believer. Sabi sa verse 6, but of this who seem to be somewhat, whatsoever they were, it maketh no matter to me. God accepts no man's person. Almost derogatory yung kanyang approach na parang kahit sino sila, sabi niya, kahit sila James Cephas ang tinutukoy niya dito, kahit sila'y matataas, influential, sabi niya, doesn't matter to me. Sabi niya, they seem to be pillar, yes, I respect them, pero ang sabi niya dito, it doesn't matter to me kasi nasa tama naman ako. So, Paul was not being disrespectful sa mga Jerusalem apostles, but he was actually recognizing their due authority, but he only emphasized their equality because of the completeness of the gospel that he also already possesses. So in other words, hindi ko naman binabasto sa mga apostles, pero alam ko, kapag ang gospel ang pinag-uusapan, mas mataas ang gospel even kay Peter at kay James at kay John. Kaya tingnan nyo, nung napakagandang sinabi sa verse 5. Sa verse 5 ba yun? Yung no. Ayan, sa verse 6. Sabi niya, who seem influential added nothing to me. Nakita niyo sa verse 6? For those who seem to be somewhat, sabi niya doon sa verse 6, they added nothing to me. Anong ibig sabihin nun? Wala na daw silang dinagdag sa mensahe. Nung tiningnan ito ng mga apostol, si James, Cephas at si John, sabi nila, teka, yan nga yung gospel ng New Covenant. Yan nga yung gospel. So, hindi kami kailangan magdagdag. Huwag kayong maniwala sa Judaizers. So, in other words, the gospel was not only, the gospel required no circumcision, and then the gospel remained untouched. You don't add anything to the gospel. So, let me give you a summary. So, dinefend ang gospel ni Paul by saying no to the legalism of these professing believers in Jerusalem. Hindi kailangan dagdagan ng gospel ng anumang conditional works because the gospel is solely gracious work of the Son by paying for the sins of sinners on the cross from the wrath of a holy God. Now, bakit natin ito in-explain? Bakit kailangan ipaglaban yung Titus test case? Ano ba masama, Paul? Bakit kailangan mo pang masyado ka namang anong tawag doon? KJ. Ba't di ka na lang maki-join? Bakit kailangan mo pang ipaglaban na hindi siya dapat ma-circumcise? Napakaganda ng message ni Paul. Gusto niyang ipaglaban yung nature ng salvation. At yun yung point na gusto ko na i-emphasize. Resisting the pressures of legalism protects the gospel because it preserves its beautiful, gracious nature and power. Yan yung issue dito sa likod ng pagpaninindigan niya ng Titus test case. Nire-resist niya yung pressure ng legalism para maprotektahan yung gracious nature ng salvation. Gusto niyang ipakita ang salvation, yung nature niyan ay gracious, matamis, malaya, at ito ay mabiyaya. Alam niyo, sa totoo lang, wag nating ismulin masyado kagad yung mga Galatians. Siguro, medyo temptation sa atin. Tingnan mo itong mga Galatians. No? Talagang hindi sila nag-iisip. Bakit
hindi nila pinaniwalaan si Paul. Ang Jerusalem people, pati sila tinatanggap ang circumcision party. Ang gusto ko ipakita, sa totoo lang, kung ikaw ang nasa Galatia at sa Jerusalem, baka kasama ka. Kasi mapang-akit ang ganitong uri ng mensahe. Mapang-akit ang legalism. The mere fact na hanggang ngayon, talamak ang legalism sa maraming mga churches, it is because it is so attractive to many Christians. Kung ikaw man ang nasa kalagayan nun, baka maaakit ka din. Bilang mga nilalang kasi, hindi likas sa atin na nauunawaan natin ang mechanism ng grace ng Diyos. Ang mas nauunawaan ng ating mga makasalanang laman ay ang measurement at currency ng legalism. Yung tinatawag na quid pro quo na kina-issuean ni Trump at kay Zelensky. Quid pro quo is something for something. May binigay at ibibigay na pabor ang Amerika sa'yo, ang pabor nito ibibigay mo sa akin. So, quid pro quo. Pag ibig sabihin, kung meron akong gagawin, ito ang kapalit. At yun ang mas naiintindihan natin. Yung ganong something for something. Meron akong effort na gagawin, susuklian niya ng Diyos. Kailangan kong gawin ito, and then therefore, obligado ang Diyos sa akin. Sa totoo lang, mas gusto natin ang ganitong kalakaran. After all, ang buhay natin umiikot sa elemento ng quid pro quo or something for something. Magtrabaho ka, suswelduhan ka, maging mabait ka sa mga kaibigan mo, magiging mabait sila. May elemento sa mundong ito na kahit papaano, gusto natin yung palitan at yung kapalit. Mas naiintindihan natin ito. In fact, dito sa ganitong uri ng pamumuhay, mas control natin ang mga variables. Mas control natin ang relasyon natin. Diba? Kung babastusin mo ako, babastusin din kita. Kung hindi mo ako papansin, hindi rin kita papansinin. Mas sanay tayo. Diba? Nakikita natin sa social media, iwas ako sa mga toxic na tao. Kung hindi mo ako pinapahalagaan, hindi kita papahalagaan. Ganun lang naman ang buhay. Mas gusto natin to kasi mas control natin. Mas madali ito sa makasalanang laman natin. Gusto natin meron kasi tayong pinanghahawakan. Hindi natin masyado naintindihan yung currency ng biyaya ng Diyos dahil mas gusto natin pagdating sa kaligtasan, meron tayong pangahawakan at parang magiging obligado ang Diyos dahil sa ginawa natin. So therefore, we are accustomed into the principle of earning and working for what we achieve. Bakit gusto ito ng human nature? Dahil control natin. When we sin against God, walang problema. Di ko kailangan na katulad ng Psalm 51 na magkakaroon ako ng penitential heart, na luluhod ako. Ang kailangan ko lang gawin ay ire-repay ko lang ang aking kasalanan. Siguro kung nagkasala ako, 3 Hail Mary. Gagawin ko, lalabanan ko to, bibigyan ko ng 3 Our Father. Ganun ang ginagawa namin nung kami ay nasa Catholic Church. O kaya naman, kapag nagkasala akong ganito, huwag ka mag-alala. O iipunin na lang ng Diyos yan, pagdating naman ng Holy Week, magpipinitensya kayo. May kamag-anak ako, nagpipinitensya, nandun sa daan sa harapan ng bahay namin, kala namin kung sino pambira, kamag-anak namin niya, kilala ko yung hulma ng katawan. Bakit? Mas madali kasi yun. Mas madaling sugatan ang likod kaysa sa madurog ang puso mo sa pagsisisi at humingi ng kapatawaran sa harapan ng Diyos at ikaw ay sakupin ng biyaya ng Diyos. Si John Piper, tinawag niya ang pamumuhay na to na the debtor's ethics. Na the debtor's ethics is kapag nagkasala ka, babawi ka na lang next week. Hindi ka ba naka-attend ngayon? Di bumawi ka next week. O meron ka bang hindi na ibigay na offering mo? Bumawi ka na next week. As if, pag bumawi ka next week, ay yung kasalanan mo dati ay absuelto na. O kaya naman ay napalitan na. As if ang kasalanan ay pwedeng mawala just because gumawa ka ng isang magandang bagay sa susunod. The truth is this, we are born Judaizers. We are not born to be gospel believers, to believe that what we have done, the greatest and the highest offenses before a holy God, and to be actually saved from that and to get away from it by exactly doing nothing except a simple faith in Christ, and we cast everything upon His work and His being. Almost delusional story yun. Di ba? Kung ikaw, natuto kang magtrabaho para sa sarili mo, mabuhay ka sa sarili mo,
Napakahirap paniwala ng story na lahat ng kasamaan na gawa mo pero mawawala lang yan by simple faith in Christ. Almost delusional ang story na yan. It's too good to be true. But that's exactly the point of the gospel. That's exactly the point of the Titus case and the Titus test. That's the point of the gospel because it is the gracious work of the Trinity. Hindi karapat-dapat ang sino mang tatanggap ng kaligtasan. Walang pwedeng works ang ibalandra sa gospel na ito. Sa currency ng Diyos, kahit 1,000 years kang nagpapakabanal, hindi kayang absueltuhan ang isang kasalanan na gawa mo sa isang segundo. Because of the nature of the eternality of God. Ang isang segundong kasalanan mo sa Diyos, it will remain as long God remains and lives. And therefore, walang pwede makabura ng kasalanan mo kahit 1,000 years ka pa na nagpapakapagal sa katuwiran. It will only be an affront to God kung sasabihin mong gagawin ko na lang ito. Magsi-circumcise na lang ako, tutuparin ko ito para ito maobliga ka na gawin ito. Walang pwedeng works ang lilinis sa atin. If we will be cleansed, it will only be by grace. It will only be by the death of that Savior and that Redeemer on the cross. The gospel is like that. Ang kasalanan, it's either pagbabayaran mo magpakailanman sa impyerno o hahanap ka ng kahalili mo na magbabayad dito sa krus ng Kalbaryo. Diba, nabanggit ko minsan sa inyo sa mga preachings ko noon, yung flu shoes ni Michael Jordan, ibinigay niya ito doon sa towel boy ng Utah Jazz dahil nagka-flu siya pero naglaro pa rin at nanalo pa rin. Nung binenta ito ng mga 10 or more than almost 2 decades ago, binenta yung shoes ni Jordan na tinawag na flu shoes of Jordan, $104,000. That would be millions sa pera natin, halos 5 million. Imagine, kung sakaling yung pirma ni Jordan doon ay parang medyo nag-fade. Pwede kayang maisip nung may-ari na, medyo nag-fade. Tulungan ko kaya, i-trace ko. Pwede mo bang gawin yun? Pag yung pirma ni Jordan, sinundan mo ng ganon, it will invalidate the whole thing. Hindi ka makakatulong doon sa presyo ng sapatos mo. Para yung sapatos na yung manatiling mahal, hayaan mo siya. Huwag ka magdagdag. Dahil yun yung hinahanap doon, hindi yung gawa mo, hindi yung preservation mo, kundi yung galing siya mismo kay Jordan. It doesn't improve it, it devalues it, and it destroys it. The gospel is like that. When you put works like circumcision, it is no longer grace and it is no longer the gospel. Romans 11:6, but if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer be grace. So mga kapatid, the gospel cannot operate on the basis of works. Ito yung bad news. Maganda pong pakinggan na tayo'y makakabawi sa kasalanan natin pag tayo nagpa-circumcise, pag may ginawa tayo, pero ang kasalanan ay either pagbabayaran natin sa impyerno, patatawarin na lang tayo ng Diyos through the gospel of grace. Either sa dalawang yan, hindi sa pagbawi kailanman. You see, the Judaizers like the idea of obeying the Mosaic law first, plus the gospel, because it gives them the sense of control and sense of superiority. And bakit gusto nila yun? Meron pa akong idadagdag na napansin ko. Hindi lang dahil gusto nila makontrol ang bibigay na blessing ng Diyos, hindi lang dahil para magmukha silang superior sa iba. Pag ikaw ay may works ang salvation, magagamit mo ito as excuse. Gumagawa naman ako eh. Mabait naman ako. Di okay lang na magkasala ako at babawi na lang din naman ako. Sa Romans, ang Romans kasi, di ba, expanded din na Galatians to. Ano yung indictment ng Diyos sa mga Jews? Sabi niya, ni Paul, hindi kayo kayang protektahan ng inyong Jewishness mula sa paparating na pot ng Diyos because the wrath of God has been revealed to the Jew first and also to the Greek. They were saying, oh no, hindi kami pababayaan ng Diyos, circumcised kami ang mga Hudyo, kami ang special people of God. Talaga? Sabi ni Paul, hindi, lahat kayo ay under ng wrath of God. You see, legalism is like that. Legalism is an enemy of the gospel because it adds to what God requires. Anything na ini-impose sa'yo ng ibang tao
na mismong ang Diyos ay hindi ini-impose, ay ang tawag doon legalism. Pag may sinabi siya na para matanggap mo ang blessing na ito muna ang gawin mo, pero hindi sinabi yun ng Diyos, legalism yun. Pag sinabi ng isang preacher, gawin mo to para maligtas ka, pero hindi yun sinabi ng Biblia, legalism yun. Why is it an enemy of the gospel? The point is there. It removes the gracious nature of your salvation and relationship with God. Nire-reduce niya yung relasyon mo sa Diyos with mere do's and don'ts. Parang nire-reduce niya ang relasyon mo na parang kailangan checklist na ginawa mo na ba to? Nag-pray ka na ba this morning? Ganito ba ang ginawa mo? Nilinis mo na ba yung... Ganyan ang ginagawa ng legalism sa relationship natin sa Diyos. This is not just a matter of accepting believers sa church. It is a matter of how do we handle our relationship with God. Kayo ba gusto niyo magkaroon ng kasintahan na checklist lang? Binigyan na ba ako ng iPhone? Binigyan na ba ako ng ganito? Pag ganyan ang relationship, di ba? Gold digger ang tawag dyan. And ganito ang gagawin natin when there is legalism. Now, let me just clarify. Hindi masama ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Mismong kautusan, ang Ten Commandments, kailangan yan, but the law properly interpreted and obeyed does not save us nor wash us from our sins. In fact, it reveals our sins. The law drives us to the gospel. It tells us gaano tayo kasama, gaano tayo hopeless without the forgiveness that is available on the provision of God, namely Jesus Christ. Ano sabi ni Paul sa Galatians 3:3? Sabi niya, "Are you so foolish? Having begun in the Spirit, are you now made perfect by the flesh?" Sabi niya, nung pumunta ako dyan 18 months ago, nagsimula kayo sa Spirit, nagsimula kayo sa grace, pero gusto nyo ngayon yung sanctification ninyo, may works. Gusto ninyo ngayon pabanalin nyo ang sarili ninyo by the efforts na ginagawa nyo. This is exactly the same danger with us. Nagsimula tayo sa salvation by grace, pero naging by works ang ating sanctification or Christian life na puno ng mga addition. Ang ending, ang tingin natin, nung ako'y early Christian, hindi pa ako reform, ang tingin ko sa sanctification is kailangan mag-attend ako, kailangan gawin ko to. Partly true, tama? Kailangan mong basahin ang Biblia. But there was something that is lost along the way. And that is the beauty of the grace of the gospel. That God doesn't actually treat me on the way that I perform every day. Because kapag ganun ang nasa isip ko nun, feeling ko kahit hindi ito tinuturo sa akin explicitly, nararamdaman ko mas mahal ako ng Diyos ngayon kasi meron akong kasalanan na naiwasan. Meron akong na-overcome. So therefore, parang, alam mo, pag nanalangin ako, bibigay ito ng Diyos. Nakuha ko ng kiliti niya. Wow. Buti, wala pa si James Dolezal, no? Ang sabi nung song and hymn, I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died and that He died for me. Sinasabi nito, it is only the death of Christ that can actually satisfy anything that is from God. So, anong challenge dito para yung legalism mawala at yung gracious nature ng salvation ay ma-maintain ko sa relationship ko sa Diyos? Well, I have found the solution mula kay Martin Luther. Sabi ni Luther, preach the gospel to yourself every day because we forget the gospel every day. Preach the gospel always to yourself every day to be continually reminded the gracious nature of your relationship with God. Bakit? Sabi ni Luther, palagi tayong bumabalik sa works-based relationship. Lagi tayong bumabalik sa quid pro quo. Lagi tayong bumabalik sa something for something. Na may ginawa ako, naghihintay akong kapalit ngayon sa Diyos. Na meron akong ginawa, natuwa ang Diyos ngayon sa akin. Tapos kung hindi ko ito nagawa, hindi na ako mahal ng Diyos. Did I do enough? Did I serve God enough? Did I behave enough? You see, ang ganitong language ay may appearance ng pagsunod. Kung titingnan mo, pero ang totoo, mas iniisip ba nito na malwalhati ang Diyos? Or just to check yung checklist? What is not prioritized dito sa ganitong uri ng language at ng Christian life? Alam niyo kung ano? Yung joyful heart na piniplease ang Diyos. Iniisip ng salitang ito na masisiya ng Diyos dahil lamang sa aking production level. Yung pagkilos ko sa ministry.
Kaya nga, isang application nito is this: watch out against any legalistic tendencies that contaminates the gracious nature of your relationship with God. Dito ko sobrang na-appreciate yung book ni Sinclair Ferguson entitled The Whole Christ. Sinabi niya dito, ang legalism at ang antinomianism. Ang legalism, yung tao na nagdadagdag ng kautusan sa kaligtasan. Yung antinomianism, yung walang pakundangan sa kautusan. So ito, ginagamit niya ang kautusan para maligtas. Ito naman, kahit ligtas ka na, hindi mo kailangan kautusan. Pareho silang masama. Pero ang nakakagulat sa sinabi ni Sinclair Ferguson, legalism and antinomianism are twins from the same womb. In other words, magkapatid yan. Kambal pala yan, galing sa iisang sinapupunan. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ganito. Those who try to add the gospel to the gospel are actually imposing some standards that even God did not require from us. Alam mo kung ano magiging result pag tinry mong gawin yung extra requirements na ang Diyos mismo ay hindi niya na-require? Parang sinasabi nila mas mataas ang standard nila sa Diyos. Let me ask you, meron ba makaka-fulfill at makakagawa ng isang bagay na mas mataas kaysa sa standard ng Diyos? Let me tell you that there is no available power on earth, even in heaven, that can fulfill any kind of standard that is higher than God, because there is really no such thing. God Himself is the standard. So kapag naglagay tayo ng additional standard, hindi mo makakaya ito. Now, doon sa sinabi ni Sinclair Ferguson na legalism and antinomianism are twins from the same womb, ano ang practical lesson nun? Mapapansin ninyo that some of the most notorious antinomians out there are actually the legalistic Christians. Ito yung mga secret antinomians. Yung mga tao, nasabi dito mga legalistic. Ito yung mga nag-i-impose na kapag ang palda mo ay hindi kasing haba na ganito, ang buhok mo hindi ganito, o kaya yung suot mo hindi ganito, hindi mo naluluwalhati ang Diyos. Yung sobrang stricto nila nakataas na parang requirement yon. Actually, sabi dito ni Ferguson, ang equivalent nito, pag tiningnan mo yan sa secret life and private life nila, sila yung mas matindi pagdating sa antinomianism. It is no wonder. Bakit maraming mga leaders and even Christians na napaka-high ng standard on a public level pero hindi nire-require ng Diyos, biglang na-uncover yung mga kalansay nila at sinasabi, ang dami ng mga bagay na bina-violate nila when no one is watching over them. May nagsabi nga lang sa akin that sobrang stricto nung kanilang leader at nung namatay siya, na-uncover yung napakaraming mga passwords at maraming mga ganitong burner accounts or multiple accounts sa social media while publicly displaying eto yung standard. Napansin ninyo, I heard a lot of sermons na nung kami, di pa ako pastor, pinapangaral ng marami, naririnig ko, galit na galit ang mga mangangaral sa mga nanonood ng teleserye. But these same preachers, sila yung very willing madaliin ang Sunday morning worship service pag si Pacquiao lumalaban. And these are the same people na natutuwa sila na makita ang mixed martial arts na maglalaban-laban. At ang point dito is, masama ba na mangaral against sa teleserye? Walang kautusan sa Bible na pinagbabawal yon. Ang pinagbabawal yung, pwede mo sabihin siguro na hindi makakabuti to, hindi wise, na you have to be good. Pwede mo i-convince na, pero kapag sabihin mo ito ay masama sa harapan ng Diyos, kasi ganun ang tendency eh. Masama yan. Ito ay kasalanan. Pinagbabawal nila itong ganitong bagay. Pag pinagbawal mo yon, ibig sabihin kasalanan, ito ay masama. But the problem is when you look at these people,
yung inconsistency ay mag-e-erupt. Pagdating sa mga gusto nila, basketball, lahat, ganito, the same binge watching ang makikita mo. Now, pwede siguro na sabihin sa modesty, may mas magandang uri ng damit sa iglesia, appropriate. Pwede ganon. Pero hindi mo pwede na sabihin na ito ang kalooban ng Diyos na dapat suotin mo na specific. Legalism ang tawag doon. Dahil darating ang araw, isang araw makikita mo yung standard na pinapasalo mo sa ibang tao, isang araw, hindi mo to magagawa sa sarili mo. Dito papasok yung second point natin mamaya na hypocrisy. If we will not be legalistic, we will be hypocritical. So, the legalist, habang walang nakakakita at nakakaalam, he finds himself unable to obey his own superior legalistic rules that when no one is watching, he will break them because there is really no promise from the Spirit of God na tulungan siya sa ganon because there is no stricter and higher standard than God. The legalist ends up advocating publicly his higher standards while he himself is breaking them in his private life, turning himself into the great pretender that he is because he is actually a notorious antinomian. Another application nito para manatili yung gracious nature ng salvation at relationship mo sa Diyos, let the gospel be placed again at the center of your personal sanctification and church diet pagdating sa preaching, ministry, at sa ginagawa natin. Mga preachers dito, ipangaral natin lagi ang gospel. We are not preaching actually how to be like David and how to be Daniel. Kasi ang gamot, ang binibigay sa ating kautusan ng Diyos, hindi para mangaral ng moralism na magpakabait lang. Ang preacher tayo ng redemption. Preacher tayo ng grace. Ang dapat na maintindihan ng mga kapatiran natin when they hear us is that anumang nagawa kong kasalanan, walang paraan para mabawi ko yon, tanging kapatawaran lang ni Kristo ang tanging pag-asa ko. Hindi lang yon, kasi ito ang gamot para maiwas din tayo sa kamandag ng legalism dito sa loob ng iglesia. Baka sabihin natin, wala naman legalism sa SABC, pero pwede yung spirit of legalism. Merong akong narinig na nagturo about yung relationship ng members sa isa't isa. Paano daw maiiwasan ng conflicts at para hindi umalis sa church. Kasi pwede naman kasi na may mga unresolved issues, may mga members na siyempre, dahil nasasaktan sila, probably offended sila. Kahit na ang issue hindi orthodoxy, di naman nangangaral ng masama yung pulpito, pero dahil may ganitong conflict sa loob ng church, whether sa leaders or sa kapatiran, minsan, nagkakaroon ng away, conflict, at yung isa mamamabuti na lang na aalis. So, yung lesson na ito na narinig ko, nagbigay ng advice yung teacher, paano maiwasan to at ano yung solution? Napakaraming advice na napakabuti. Pero mayroon akong isang napansin. Probably nakalimutan lang because I want to be kind sa nagturo. Para sa akin ang kulang ito. Ang solusyon para sa ganong sitwasyon sa church, alam niyo kung ano? I-preach lagi ang gospel sa pulpit. I-preach lagi ang gospel sa Bible study. I-preach ang gospel sa family worship. Sa fellowship, i-preach lagi ang gospel. Hindi ko sinasabing magkaroon tayo ng parang nag-evangelize tayo sa isa't isa. Ang point dito is that every time and every week, hanggang dumadaloy na sa ugat ng mga members natin na nabubuhay sila sa biyaya ng Diyos lamang at ganun dapat sila mamuhay at magtrato sa isa't isa based sa gospel. Titignan mo yan, unti-unti magbabago kung paano nila tratuhin ang kapatid nila sa Panginoon. Kung lagi nilang naririnig sa pulpito na wala pala akong pwedeng ipagmayabang, pinatawad lang ako ng Diyos sa kabila ng kasalanan ko, unti-unti matututo siya na magiging mapagpatawad din siya sa kanyang kapatid at hindi niya isusuko agad yan. Kapag lagi niyang naririnig na banal ang Diyos,
makasalanan ako, wala akong pwedeng ipagmalaki. Ito ang effective na paraan para hindi manatili yung superiority at yung spirit of indispensability sa ministry. Na pwedeng isipin ng pastor dahil siya yung pastor, ako yung bida dito. Pero kung lagi niya naririnig ang gospel, pastor ka man, diakono ka man, miyembro ka man, ikaw ay isang worm, nakawawa lang sa harapan ng Diyos, kinahabagan, at si Kristo dumating, hinding-hindi, napakahirap magyabang kung lagi mo naririnig ang gospel. Napakahirap na ipangalandakan yung pride, yung talento mo. Kapag lagi mo naririnig na ikaw ay makasalanan, banal ang Diyos, kinahabagan ka lang. Dahil ang gospel ay paradigm, how we treat each other because there God treated us, dealt with us as sinful beings, yet He loved us genuinely. Pwede pala na kahit makasalanan, kahit itong taong ito, ayoko na, pero still, kaya ko pa rin siyang mahalin genuinely dahil ganito naman ang tinuring ako ng aking Panginoon. Kung ito ang palaging maririnig sa ating pulpit, itong lagi nating, sa totoo lang kasi ang dami ng mga seminar inatinan ko, ang daming ganito, wala talagang easy solution. Ang solution lagi is let us remind ourselves, ang gospel, that is the way we should treat each other. There is always forgiveness. In the gospel, there is repentance. Hindi pwedeng forgiveness lang. Hindi pwedeng hindi ka magbago. The gospel, hindi pwedeng intindihin nyo na lang ako. Sa gospel, makikita natin, kailangan mo magsisi, kailangan mo makita sarili mo makasalanan ka. Napakatindi ng kahulugan nito sa theology, preaching, sa pagbabasa ng Bible. Ang tunay na preaching ay pinapangaral si Kristo gamit ang prophetic writings patungkol sa Kanya. Meaning, pag nangaral ako sa Biblia, ang ipoproklamo ko lagi ay si Kristo. Paano ko ipapakita na ang Genesis hanggang Revelation ay istorya na ang Diyos ay mataas, banal, at ang tao ay mababa, pero ang Diyos meron siyang redemptive deeds. Pumasok siya sa history para ipakita yung Kanyang mercy at yung grace. Doon magsisimulang maamoy mo yung biyaya ng Diyos sa iglesia. Pansinin nyo to ha. Try mo maging legalistic na tatay at nanay sa loob ng pamilya mo. Na yung mga anak mo puro pagalit ang naririnig nila sa'yo. Na yung mga anak mo puro mataas ang boses mo sa kanila. Puro judgment, puro negatibo. Tingnan mo kung paano sila lumaki. Lalaki sila na walang spirit at hindi nila naaamoy yung sweet grace ng Diyos. Ganito katindi yung legalism. Ganito yung pinaglaban ni Paul. Gusto niyang ma-maintain yung gracious nature ng Ebanghelyo. Nung first time namin na mga kaibigan ko, sila Pastor Mike Dairo, sa Reformed Church, I think that was 2008, 2009. Isa sa di ko makalimutan na kwento niya nung bagong salta niya doon sa iglesia. Sabi niya, nung nakita ko yung bata, inaantok at nabitawan niya yung Biblia, imbes na yung tatay at magulang ay magalit at sasermonan yung anak, nakita ko kinuha ng tatay yung anak at tinapik-tapik pa. Sabi niya, kasi hindi ganun ang nakikita ko. Kasi lumalaki yung mga nasa Sunday school. Meron pang mga iba na mga pastor's wife at mga deacons, iikot-ikot at kukurutin yung mga hindi nakikinig na maayos. Kita ninyo ngayon, di ba? Kahit minsan nakakatulog na tayo ng dire-diretso, hindi tayo pinapahiya. Unless na lang ay ma-break yung neck mo at ikaw ang mamahiya sa sarili mo. O kaya naman mapahilik ka, papansin ka na. Mga kapatid, ang gusto kong sabihin lang dito is nagdurugo ang heart ko because ito yung way how we treat each other. To always remember the gospel. Kaya dapat lagi natin itong hanapin sa mensahe. Dapat lagi natin itong hanapin sa mga even sa Sunday school children natin sa tinuturo. Laging gospel ang naituturo para mamayani, hindi ang legalism, hindi ang law lamang, kundi ang grace ng Panginoon. Napakatamis na makita yung may isang tao na hindi niya expect, wala tayong galit sa kanya, pero
share siya ng public apology at repentance, yayakapin natin. Di ba? Ito yun. Ito yung nature ng grace. Na kung titignan mo sa kasalanan natin, we don't deserve this, but that is exactly what Christ has done to us. Ito yung lagi ko sinasabi na when you come to the church as your pastor, sometimes alam ko kung ano yung mga past nyo, pinagdaanan ninyo, pero ang isa lagi na kinatutuwa ko sa church is that whenever I try to see you and deal and treat you, I make sure that this is how Christ is treating you. Kung si Kristo tinanggap ka, sino ako para hindi ka tanggapin? Kaya isa sa pinaka gusto kong moment actually sa SABC is kapag yung darating na sa Sunday school ng 10 minutes, 15 minutes or sa prayer meeting, ang mga tao parang isang buwan silang hindi nagkita, ang saya-saya nila na ganun. It is because yun yung gusto mo makita, yung spirit na at yung gracious nature ng iglesia, na minsan may magkamali, kaya nating palampasin. Na minsan may magtaas ng konti ng ganito, kaya nating takpan ng pag-ibig. Kailangan i-address kapag may mali talaga at kasalanan, hindi ito dapat gamitin para tayo ay maging lax, kundi ang gusto lang natin mamayani yung principle ng biyaya ng Diyos. Di ba? Imbes na ichichismis natin ang kapatid natin, mas poprotektahan natin ngayon. Kaysa titignan natin kaagad, easily na i-judge natin, bibigyan mo siya ng benefit of the doubt. Because ganyan ang gracious nature ng kaligtasan. So, let me... Isang oras na pala. Just skipping this. Sa mga preachers, let us give Christ. Ang mga members natin, they are battered by doubts and sin. Ang kailangan nila yung mga promises ni Christ. Okay, especially pag may Lord's Supper, the provision ng assurance, kailangan. And just let me tell you to mortify any spirit that tempts you to treat another believer based on his person, personality, not on his... This is the problem of Judaizers. Tandaan niyo po, walang advantage sa New Testament except Christ. Walang advantage ang talino mo, walang advantage ang kayamanan mo, walang advantage ang natapos mo. Walang advantage ang experience mo na matagal ka na sa ministry, Sunday school kid ka, anak ka ng pastor, anak ka ng diakono. Walang anumang advantage sa New Testament except Christ. Kung wala ka kay Kristo, wala ka. At ito ang dapat nating isipin. Si Titus, sure na sure, siya ay anak ng Diyos. But not because he is a Greek, but not because he was circumcised. He wasn't circumcised. But because Christ, he possesses Christ. Alam nyo, gusto ko ring isipin na ang gospel na pinaniniwalaan natin is a gospel of no compromise. Ang covenant of redemption na pinag-usapan ng Trinity naging successful because not even an inch of sin nag-yield si Christ. Si Paul, hindi siya yung unang naging matapang. Si Christ ang unang naging matapang na hindi nag-yield. When it meant na dudugo siya, mamamatay siya, si Kristo hindi siya sumuko. Kaya may kaligtasan tayo. Kaya may gospel tayo. Kaya all the more mag-reflect sa atin ito ng ganitong uncompromising spirit when it comes to the gospel. Christ received all the accusation na legalist or antinomian siya, pero hindi niya hinayaan na mag-yield siya. What a Christ that we have sa new covenant. Hindi mas mahirap manindigan, mas madali sa atin actually dahil ang lahat ng blessings na ito ay nandito. Sa kwento ni Phil Ryken, may isang tragic example sa history ng Southern Presbyterian Church prior daw ng Civil War. In those days, customary sa mga Presbyterian elders na bigyan ng kanilang mga parishioners ng tokens na magpa-participate sila sa Lord's Supper. Sadly, sa mga ibang churches na may African slaves, ang silver token na binibigay nila sa mga white people, hindi nila binibigay yon sa mga African slaves. Binigay nila made of base metal, medyo mababaw. Hindi sila na-allow na mag-participate ng sacrament hanggat hindi natatapos ang mga white church members. Napaka-racist nito, napaka-anti-gospel.
But if you see, we hear always the preaching of the gospel sa pulpit na to. Tingin ko, unti-unti, mawawala yung pagiging VIP entitled natin. Because lahat tayo, pastor man, deacon man, member man, lahat tayo, makasalanan in light of the gospel. Quickly, number 2, not joining with the hypocrisy of foolish brethren. Sa verses 11 to 14, in an unprecedented move, Paul confronted the highly esteemed Peter. Sabi niya, I oppose him to his face. Ang literal interpretation nito is stressing strong and vigorous response at ang reason niya because he stood condemned. Kasi sabi sa verse 12, nung daw bago dumating yung si James, yung James gang, James and his party, circumcision party, bago daw dumating, ito si Peter, nakikifellowship sa mga pipitsugid na members. Sa mga Gentiles. Nakikifellowship siya. Now, nung dumating si James and the gang na circumcision party, ang ginamit na Greek word dito is upestelen. Peter draws back. It is a Greek word that means military withdrawal. In other words, talagang matikas at very obvious na siya ay nag-distance. Ay, nakita niya, baka ma-offend sila. It's most likely na si Peter, kumakain na siya ng unclean foods with the Gentiles. Siguro may mga balot doon, dinuguan, may mga ganun ang kinakain. De, joke lang yon. Pero may mga pagkain siguro hindi kinakain ang mga Jewish people. Kaya nung nakita niya, umalis siya para hindi ma-offend ang mga Jewish, yung James gang, yung circumcision party. Ano ba nangyari sa Acts 10:34? Di ba sabi doon kay Peter sa Joppa, God shows no partiality. Peter, kill and eat. What I have cleansed is already cleansed. At dito lumitaw, takot siya sa circumcision party. Kaya ikumpara mo naman to si Paul. Na-pressure siya pero hindi siya nagpa-pressure. Siya ay nanindigan, hindi niya pinacircumcise si Titus. Anong sabi sa verse 13? The rest of the Jews acted hypocritically along with him. Pati si Barnabas umalis din. Nakita niyo yung hypocrisy nila. Sasabihin siguro, matindi ba yan, pastor? Opo, matindi ito kasi sabi sa verse 14, this is not in step with the truth of the gospel. Ang Greek word dito, yung Greek word sa ngipin ng orthodontics, hindi sa latuwid yung ngipin. Balibalikwas. Ganito yung ginawa ni Peter. Hindi siya lumakad ng maayos. So ang point dito ay si Peter, alam naman niya, ay hindi siya Judaizer. Alam niya maliligtas ang tao kahit wala ang law of Moses. Tama? Pero, ang ginawa niya, para hindi ma-offend ang mga Judaizers or yung circumcision party at yung kasama nila James or kung sino man ang mga yon, ang ginawa nila ay dumistansya siya. Ang problema ni Peter ay ito. Yung gospel, pinaniniwalaan niya, pero na-undermined by his behavior. Hindi consistent ang pinakita niyang behavior sa pananiniwalaan niyang gospel. Ang tawag doon is what? Hypocrisy. And that is the point. Hypocrisy must be challenged because it strongly undermines the convicting claims of the gospel. Ang gospel, sinasabi niya, pantay-pantay tayo lahat. Pero si Peter, nung nakita niya ang mga Jewish people, iniwan niya sa ere ang mga Gentiles. Sabi ng gospel, lahat tayo makasalanan, sanging si Christ ang siyang aim natin, ang way. Pero para sa kanya, para sa testimony ng mga Jewish people, ganito ang ginawa niya. Now, gusto ko lang clarify, hindi lahat ng hypocrisies ng tao kailangan makorek publicly. Lahat tayo at some point, we have some inconsistencies or hypocrisies in the heart. What we are saying is, yung hypocrisy na katulad nito ay sanctioned by God kasi public scandal itong ginawa ni Peter, so therefore it must be publicly rebuked. Yung private sin, kailangan privately ma-address. Pero pag scandalous, rebuke publicly, dapat ang ginawa dito at tama ang ginawa ni Paul. According to Paul, it was hypocrisy. Twice niyang binanggit ang word na yon, it was clear inconsistency on his part, and that is the demise of Peter. He was trying to build again a middle wall of partition because of the fear of man. This teaches us, mga kapatid, that we can believe the gospel with our minds and mouths and deny it by our behavior. Sabi ni Ryken, not the Ryken we have here, Phil Ryken, our behavior can undermine our belief. It is possible to talk the talk
yet we fail to walk the talk. It is possible for believers, even leaders like us, to believe the gospel in our hearts, but deny it in our actions. One commentator say na ito daw yung explanation sa Galatians 1:10. For am I now seeking the approval of man or God? Am I trying to please man? If I were trying to please man, I would not be a servant of Christ. Sabi ni Paul sa Galatians 1:10, hindi naman ako nandito para kay Peter. Di ko naman iniwan si Gamaliel at yung Phariseeism para lamang i-please ko yung mga nire-revere ninyong tao dito. I am not here to please anyone. I am here to be the servant of Christ. I will not change my gospel message because it will displease God. Makikita natin dito, si Paul, meron siyang fear of God rather than fear of man. Ang problema kay Peter, lagi niyang problema to, no? Napansin niyo? 4 na beses na si Peter na pressure siya dahil sa sasabihin ng tao. Saan yung 3? Nung dininay niya si Christ. Ito yung pang-4. Isipin ninyo pang-4. Nung una, he wept bitterly when he denied the Lord. Now he was embarrassed in the face of many people. Ang challenge dito, pray for the courage to embrace not only the claims of the gospel but also its logical consequences. Ang pagtitiwala natin kay Kristo, may logical consequence. Kung tayo naniniwala kay Christ, sa kanyang ebanghelyo, isang araw mapapahiya tayo, papipiliin tayo ng Diyos whether our friendship, sa mga co-workers natin or unbelievers or sa ating iglesia. Papipiliin niya tayo. Minsan, hindi kailangan na maghiwalay tayo ng trabaho, iwanan ng trabaho para sa pananampalataya. Pero minsan may ganun. Napapipiliin tayo ng Diyos. It's not anymore right for you to stay in that kind of employment. Kailangan lang i-resist yung fear of man. Yung malaking sagabal kasi sa atin at punot dulo nito ng hypocrisy natin, fear of man. We fear people instead of God. We fear man because we don't fear God enough. Bakit ito ang solution? Kasi hindi natin nakukultivate yung appreciation natin sa gospel at sa glory ng Diyos. Hindi natin nakikita yung blinding glory ng Diyos and we will not begin to fear God and see Him bigger and man as smaller. We destroy fear of man by being content with the approval of God. We silence the fear of man when it is enough for us to be praised by God instead of man. Dito tayo titigil na magiging inconsistent at man-pleasers para lang mawin natin sila. Alam nyo, ang tao na pwedeng malabanan ng hypocrisy ay yung tao na kontento na ang Diyos lang ang pumupuri sa kanya or nalulugod. As long as gusto mo na ma-please ang ibang tao, laging temptation na mahulog ka sa man-pleasing. Para manatili tayo sa good graces nila, we are willing to maging inconsistent sa mga principles natin. Sa una, preferences lang natin, pero sa susunod, gospel conviction na yan. Ang ending, nagmi-ministry na lang tayo para i-please si Paz, i-please ang mga ibang tao, yung superior mo. Yan ang kamandag ng fear of man. We will be slave to the approval of those men whom we fear. That's the danger of pleasing man. You'll always be fearful sa kanilang comment. You'll always be fearful sa kanilang magiging word. It's a trap sa ating gospel liberty. How many Christian employees have compromised the gospel because they have chosen to please their wicked bosses? Ayaw nilang mapahiya at mawalan ng approval o mapagtawanan. O ayaw nilang mawalan ng work. Look at Paul. He was harassing and killing Christians before and then 180 degrees and this is his argument. Sabi niya, hindi ko iniwan ang trabahong yun at ang buhay ko na yun para lamang maging alipin ng tao. So, look at this mga kapatid. Kumusta ka ngayon sa pagko-compromise mo ng gospel? Sa paninindigan mo ng conviction ng gospel? Nasaan ka ngayon? Are you still busy pleasing some few human beings on this planet, but not the God who redeem you? People whom you may revere and have been a blessing to you. But these people did not save you from your sin. No matter how good they are, there's always the limit. Paul knows the limit is the gospel. When the gospel is being attacked, maligned, and even abused every Sunday, hindi pwede na maging okay ito sa atin. Kailangan natin manindigan. And of course, let us aim to live godly lives. I-reject natin ang bawat kasalanan na maliit at ilabas ito sa sistema natin dahil nagsisimula ang hypocrisy sa desensitization. Hinahayaan natin maging komportable tayo sa maliit hanggang magiging compromiser na tayo. Let me end with this redemptive
solution. Dito natin ma-appreciate ang New Covenant. Sa New Testament, binigyan tayo ng Kristo na namuhay consistently at walang halong hypocrisy. Ang lagi na problema at laging sinasabi ng iba, paano kami mamumuhay, pastor, kung ang mga leaders ng iglesia, sila mismo nahuhulog sa kasalanan, ng mga members, kung titingin kami nakaka-offend, parang gusto na lang naming sumuko, dito na lang kami sa bahay. Mga kapatid, kahit mahirap ang sitwasyon mo, lagi mong isipin, meron tayong Kristo na ni minsan hindi nag-compromise. Ni minsan hindi siya naging inconsistent. Ni minsan hindi siya naging hipokrito. Christ even chose to be betrayed, madura, masuntok, mapagtawanan, maiwanan, dumugo, masaktan, at higit sa lahat maging sacrificial lamb. Para lamang magkaroon ng isang ebanghelyo na hindi lamang magliligtas sa atin, kundi magiging patterns natin paano magtatratuhin ng isa't isa sa mundong ito at sa iglesyang ito. Mahirap maging consistent at hindi maging hypocrite. Pero kung titingin tayo sa sarili natin, mahirap talaga tayo. Pero kung titingin tayo na may indwelling spirit, may promise ang Father, may reliable Savior who is strong enough. Gustong-gusto ko yung words ni Max Lucado nun, strong enough to touch, near enough to touch, strong enough to trust. Yan ang krus ni Kristo. We can fight hypocrisy and the fear of man. Dahil may consistent Savior tayo. Not because we are Reformed Baptists, not because we have this theology, but because we have the Christ, who is ever holy, who is ever precious, who never yielded Himself sa kanyang convictions. Salamat sa Diyos that when the gospel is at stake, we must be willing to fight for it, whatever it takes and whatever it takes us. Kung wala ka pa kay Kristo, lumapit ka na sa Kanya, doon ka lamang maliligtas. Let us pray. Father, we thank you sa aming natutunan. Indeed, kailangan namin ang bagay na ito. Have mercy upon us na lagi kami nagfe-fail. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ng Ebanghelyo na narinig namin, na depensahan ito from legalism and from hypocrisy. We need Christ more than ever to accomplish this. Kung meron pa ditong wala kay Kristo, ligtas niyo po sila. Makita nilang pag-asa nila ay wala nang iba kundi si Kristo lamang. Kanyang kamatayan sa krus, ang kanyang katwiran, ang kanyang pagsunod sa kautusan. Wala nang iba kundi siya. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.